Ayon kay NBA reporter Brian Lewis ng The New York Post, gusto ng Miami Heat star na si Jimmy Butler ang Brooklyn Nets. Plano ni Butler na maging free agent sa susunod na off-season. Iniulat na nagdesisyon si Butler na tatapusin niya ang susunod na season at hindi mag-e-extend sa Miami bago ang kanyang opt-out sa 2025, isinulat ni Lewis. Maliit ang tsansa na kunin niya ang kanyang player option maliban na lang kung papayag siya sa isang max deal kasama ang Heat bago ang panahong iyon. Ang 6-time All-Star ay ang pinakakilalang standout sa listahan na hindi pinangalan ng LeBron James at gusto niya ang Brooklyn ayon sa mga source na malapit sa player. Kikita si Butler ng $48 milyong sa susunod na season. May player option siya na nagkakahalaga ng $52 milyong para sa 2025 patungo sa 26 na season. Natalo ang Heat sa Boston Celtics sa unang round ng postseason noong nakaraang season sa loob ng 5 laro. Hindi nakapaglaro si Butler dahil sa injury sa tuhod. Bilang isang 6-time All-Star, nakapag-record si Butler ng average na 20 puntos, 5 rebounds, 5 assists, 1 steals, at 0.3 blocks noong huling season habang may shooting percentage na 49% mula sa field kasama ang Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers at Heat. Nakapasok siya sa 5 All-NBA teams at 5 All-Defensive teams. Unang hiniling ni Butler ang extension mula sa Heat ngayong summer pero nagbago ang isip niya matapos hindi mag-offer ang Miami, isinulat ni NBA reporter Barry Jackson ng The Miami Herald. Ngayon, balak niyang tapusin ang season na ito at hindi pipirma ng extension sa kahit anong team at magiging free agent sa summer ng 2025 season. Ngunit hindi binebenta ng Heat si Butler ayon sa isang source. Sumali si Butler sa Heat noong 2019. Natalo ang Miami sa finals noong 2020. Noong laban sa Los Angeles Lakers, natalo sa first round. Noong 2021 sa playoffs laban sa Milwaukee Bucks. Natalo noong 2022 sa conference finals laban sa Celtics. Natalo noong 2023 sa finals laban sa Denver Nuggets at natalo sa first round ngayong taon laban sa Boston. Kung pupunta si Butler sa Brooklyn next season, anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang LA Clippers star na si James Harden ay isa sa mga pinakamahusay na player sa NBA noong kanyang kasagsagan. Nanalo ng 3 sunod-sunod na scoring titles kasama ang Houston Rockets. Pinangunahan din ni Harden ang kanyang team sa 2 Western Conference Finals noong 2015 at 2018. Natalo ang Houston sa Golden State Warriors sa parehong conference finals appearances nila sa panahon ni Harden at natalo rin sila sa Golden State sa unang round noong 2016 sa playoffs at sa Western Conference Semifinals noong 2019. Bagamat madalas na pinupuna si Harden dahil wala siyang NBA championship, nakaharap nila ang Warriors sa kasagsagan ng dinastiya nito. Nanalo ang Golden State ng Western Conference sa bawat taon mula noong 2015 hanggang sa 2019 at nanalo ng NBA Championship noong 2015, 2019 at 2019 na season bago muling nanalo noong 2022. Sa isang kamakailang post sa X, sinabi ng 12 taong NBA veteran na si Evan Fournier na si Harden sana ay naging NBA champion kung hindi dahil sa Golden State. Sa isang post na isinalin mula French to English sa X, isinulat ni Fournier, "Naiintindihan ko. Sa tingin ko kung hindi lang nakaharap ni Harden ang GSW cheat code team sa loob ng 3 taon, magiging NBA champion siya at iba ang usapan natin tungkol sa kanya." Ito ay isang makatwirang pananaw dahil si Harden ay hindi lamang ang player na napigilan ng dinastiya ng Golden State na magkampiyon. Umaasang manalo ng isa kasama ang Clippers. Muling pumirma si Harden sa LA ngayong off-season. Inbound. Harden trying to get free. Down to 3, down to 2. It's a 3. Good! Good! He got it! The flamethrower! Incredible shot! Rockets by 1 with 1 second to go! Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of Golden State, si Willie Cauley-Stein, ang former center ng Warriors at Kings, ay ibinunyag ang dahilan sa likod ng kanyang personal leave sa NBA noong 2021 at ang kanyang pag-alis sa liga noong 2022.
Sa isang panayam kay Kyle Tucker ng The Athletic, binalikan ng 31 taong gulang na player ang kanyang paglalakbay mula sa seryosong adiksyon sa droga patungo sa pagkakamit ng kaligayahan habang siya'y nasa proseso ng paggaling. At sa kabila ng mga pagsubok, maswerte siyang maibahagi ang kanyang kwento. Madali sana sa akin ang mamatay, sabi ni Collie Stein kay Tucker. Inamin ni Collie Stein na nagsimula siyang mag-abuso ng droga noong summer ng 2019 matapos mabaril ang 3 sa kanyang mga kaibigan. Isa rito ang namatay sa Sacramento noong panahong iyon. Kakapirma lamang niya ng halos league minimum na kontrata sa Golden State matapos hindi makatanggap ng bagong kontrata mula sa Kings kahit na maganda ang kanyang pagtatapos sa kanyang rookie contract. Lalong lumala ang problema ni Collie Stein nang malaman niyang madiagnose ng bone cancer ang kanyang lola. At noong Disyembre 1, 2021, wala pang isang linggo pagkatapos pumanaw ang kanyang lola, pumunta ang sentro sa rehab. Sa panahong iyon, kasama na siya sa Dallas Mavericks kung saan nakalaro lamang siya ng 18 laro na may career lows na may 2 puntos, 2 rebounds at minutong nilaro na may 9 na minuto habang may career low na 46% sa field goal percentage. Ang ika-6 na pick noong 2015 sa NBA draft ay umiinom ng mga pills kahit sa practice para maiwasan ang withdrawal. Ngunit hindi niya alam na ang mga iniinom niyang pills ay may halong fentanyl, isang substansyang 50 beses na mas malakas kaysa sa heroin at konektado sa maraming pagkamatay dahil sa overdose sa bansa. Hindi ko nalaman hanggang sa napansin ko ang sarili ko, sinabi ni Collie Stein kay Tucker. Tumingin ako sa aking asawa at sinabi, "Oh Diyos ko." Dahil madalas akong makarinig ng mga kwento tungkol sa mga bata na pupunta sa party, hindi pa nakakagamit ng droga, magdedesisyong uminom ng Percocet at iyon pala ay may fentanyl at sila'y namamatay. Mula sa isang tableta lang, pare daan-daan ang iniinom ko sa loob ng buwan at taon. Madaling sabihin na isa ako sa mga iyon. Simula noon, naka-move on na si Collie Stein at nakapaglaro ng 13 laro sa G-League affiliate ng Houston Rockets noong 2022 at 23 season. Ngayon, umaasa siyang makakabalik sa NBA at manatiling malakas at malinis para sa kanyang asawa at mga anak. Kailangan kong magbago para sa kanila, sinabi ni Collie Stein kay Tucker. Nakakatawa, 30 pa lang ako, pero hindi talaga ako kilala ng mga anak ko bilang isang basketball star. Ang nakakagulat, nasa pinakamagandang kalagayan ako sa loob ng halos 10 taon. Ito na ang pinakamaganda kong pakiramdam mula nang umalis ako sa Kentucky. At marami pang mga laro na kayang laruin sa katawan na ito. Nakapagpahinga na ako, bago na ako, handa na ako. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.